Kahit po di masyadong malambing sa akin si Lola. Ganun po. Nandito po ako ngayon kasi yun po kay Lola po. Siya po ang pinaka nag-ano sa akin kung ano ako ngayon. Ang ganda naman ng mga angels ngayon dito. Grabe ah. Ganda oh. Nandito si Beyonce. No, grabe. Tsaka si Eden nandito. No? Tingnan natin to guys. Yun po. Sila mama po ang buhay Uy! ko. Parang ano po kayo to? Carla. Basta permi po ito ang kinatatakot ko na iniisip ko na paano napagmayo na sila mama. Nagdadalawa po nga ako. Ano pong gagawin ko kasi wala po siyang kasama. Po dahil po kay Papa, nagpapakatatag po ako. Na guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Oh? Anong ginawa ni ginawa ni Beyonce? Ang ganda ni Beyonce rito, nakapating ah. Magulit siya. Tapos disappoint po. Hindi naman po maiwasan, hindi ko rin po alam kung kung kasalanan ko din o kasalanan nung babash kasi Ay, bitan! Shout kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna. Shout po sa inyo lahat. At don't forget to like, comment, and subscribe. Uy, ganda ni ni Rose Ann, diba? Wow! Carla, ang ganda ng patay. Si Joy, naka pa. Ganda. Si Eden. Ganda rin, At siyempre, ang wifey ni Kalingap Edu. Ay! Si Dara Bells. Grabe, ang gaganda nila guys, no? Sobra, ay! Okay, so ayun mga Kalingap. Pogi ni Kalingap Prab dito ah! Hello po, welcome back po sa ating channel. So, yan po, gaya po ng sinabi namin, in-announce namin, na magkakaroon ng simple celebration po ang mga Kalingap Angels Batch 1, Lalo na sa mga Grabe, batch 1. So, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng batch 2. Ay, grabe si Kalingap Prab. Kalingap Angels 1, then batch 1, then may batch 2 pa. Ay, grabe na ito. 20. graduate at nag-moving up. Yan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Kasi panibagong taon, panibagong, yun nga, kumbaga panibagong taon, panibagong school year po yung kanilang natapos, mga pagsubok or mga school projects. Yan, sa tulong ng Team Kalingap, tulungan natin sila na makapagtapos Alright. ng isang taon. Pero tuloy-tuloy pa po yan mga Kalingap. So ngayon, mga Kalingap, gusto namin samahan nyo kami. Anong meron dyan Kalingap Prab? Parang parang meron kayong team building, Tinatawag nilang team building, Tuloy natin. At yun, simpleng lang, kwentuhan. Andyan si Pas here, Pas, shout out ka. Kwentuhan lang. Okay, Ayan, so yun po, simpleng kumustahan lang with Kalingap So, kamustahan, okay? Angels Batch 1, So, andito si Melka. Umayan natin si Melka. Si Melka. Ayan, Pas, pag ganun na lang, Ayan. Kumustahan lang muna. Melka, kumusta ka naman ngayon? At ano masasabi mo sa event na ito? Or, yan, simple celebration ngayong araw. Ganda ni Carla dito. okay naman po ako kasi masaya po kasi yun nga, nag-moving up na. Tapos na po ng grade 10. Senior high grade 10? naman ang papasukin. Another school year na naman po yung mangyayari. Okay, Siyempre po, sobrang saya ko this time na naman kasi nagkasama-sama po ulit kami ng mga King Angels. Kasi nung nakaraan po, nung magkasama kami dun sa birthday ni Medit, hindi naman po kompleto. Tapos yung kompleto po kami. Kaya sobrang saya Saka, naman. mabilis lang yun. Unlike ngayon na, tayo, matagal, overnight, di ba? So, ikaw Eden, kumusta ka and ano yung masasabi mo ngayon na nagkita? Eden, yung ex din ni ex din ni Arjun. Nakita kayo ulit. Ano po, okay naman po. Tapos, masaya din po ako ngayon na, ngayon lang po pati ngayon lang tayo na kompleto na sa sobrang Ayos, tagal. Tapos,
medyo nalulungkot din po kasi yung lola ko po Ay, oo nga pala, no? Condolence pala. Umanaw. kalilibing lang po kahapon pero ngayon naman po masaya kasi nagkabanding-banding na po kami tapos kompleto po. Ayos no? At na ano pala, namatayan pa siya ng lola. Mahirap yun, guys, Yun. Okay. Si Biancy. Of course, Beyonce, ang wifey ni Kalingap, Edu. Kalingap Edu. Ay, grabe. Papa Eds, ang ganda ng wifey mo, Kumusta ka and ano yung masasabi mo ngayon? Nagkasama-sama kayo muli. Kalingap Angels Batch 1. Okay din po Kuya Rob kasi mas maganda po ito para makabanding po sila. Ah, Habang bakasyon po, enjoy po namin yung bakasyon. ah. Tsaka para mas po kami magkakilala pa po. Agree ako doon kay Beyonce, no? So, take the opportunity na lahat hindi busy, tapos, rin, bonding, di ba? At magkakilala sila rito, guys. Okay to. Ang pinakamatagal sa Kalingap Angels, si Joy. Si Joy, Pinakauna yan. Ikaw, Joy. Ano yung, kumusta ka and ano yung masasabi mo sa pagkikita-kita nyo muli? Kita si Rose kita. Okay lang po, Kuya Rob. Masaya din po kasi ngayon lang po ulit kami nakompleto sa sa pag-outing po tapos makapag-catch up po sa mga nangyari ng past weeks, ganyan. Okay, nice. Si Carla naman. Ikaw, Carla, ang ganda ni Carla rito, guys. Ay. Ang partner naman ni Papa Joms. Alright. Carla, kumusta Jom ka Car. ngayon? Okay lang po, Kuya Rob. Masaya kasi nagkasama-sama po kami ngayon ulit. Tsaka sana po mag-enjoy kami ngayon mamaya. Yun lang po. Si Rose Ann, ayun, Rosan. Masaya po kasi po kompleto po kami ngayon tapos yung mga mga pinagsamahan namin po noon naulit na naman ngayon kaya po Okay, bonding. sana po mag-enjoy po lahat yung banding namin. Oo. Ganun din po. Same na lang po kasi. Sobrang saya ko din po kasi Laki na pinagbago ni Dara ever since, no? Kamukha siya Iwamoto, na-content natin to. Ganda ni Dara. yun, nagkasama-sama na naman po ulit. Matangkad na bata si Dara. Sobrang tagal eh. Sobrang tagal po. Tagal nga talaga. Hindi, syempre, busy rin kayo sa school. Opo, ngayon naman po kasi bakasyon. Yun po, sobrang saya po. Kasi kompleto. Ayos. So, congrats pala lahat sa mga mag-graduate. Taas daw kamay kung sino na yung mga college. Sino na? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Apat pala. Apat na. Magka-college. Oo nga, Good luck. Good luck sa magka-college. Si Beyonce, high school pa rin, di ba? Senior high. Ayun. Ayan, so bago si Pastor ER, palitan ako. Hingan mo natin ng message yung bawat isa. Yung message mo, si Dara, message niya sa bawat isa. Okay yan, short message lang. Ganda yan. Lalo na magdadaan ng panibagong school year na naman, panibagong pagsubok, di ba? Ganda yan, So, ikaw naman, Dara, ang una. Message mo sa kanilang lahat. Una po kay... Hindi, panglahatan na. lahatan na po. Panglahatan. Lahatan na. Yun lang po. Mag-ingat palagi sa bawat mga pinagdadaanan natin ngayon, and good luck sa susunod na taon kasi mag-aaral na naman mga college, mga grade 11, grade 12, ganun. Yun, ingat always, tas stay humble, wag magbabago. Yun lang po, ingat palagi. Sweet naman ni Ang sweet naman ni Dara, guys. Si Dara, bata pa to pero matured magsalita, Maano yung sharp yung isip niya. Okay, Si Rose Ann. Message sa lahat. Lagi lang kayong mag-iingat tapos maging humble lang kayo tapos walang magbabago. Tapos ngayong magka-college na yung iba tapos yung iba grade 11. Good luck na lang sa panibagong journey ng buhay niyo. And Yun. sana matupad yung mga pangarap niyo sa buhay natin, syempre. And kung may problema, open kaming lahat.
Hindi ako, open lang ako. Tapos, ayun, sana marami pang banding together pag naka na ng college, kasi magkakasama-sama na yung iba. Sana magsama pa tayo doon ng mas matagal at marami pang memories. Grabe yun ah. Hello everyone. Ah! Daiman, Ang cute mo naman, Nakita na ko din sa sinabi ni Ang cute niya, guys. Ang ganda ng pasok ni doon, ni Carla. Ay! Ang cute niya. Tingnan natin, guys. Nakita na ko doon, Hello everyone. Ang cute niya. Ang cute ni Carla doon, guys. Natuwa ako sa kanya. Nakita na ko bigla, pasensya na po. Ulitin natin. Hi everyone. Ang cute niya, ha? Gusto ko yun, ha? Ganda yung pasok niya. Hello everyone. Ah! Daiman, salamat. Salamat sa banding. Nagkariba na naman kitang unyan. Tapos, gusto ko magbikol. Charis, nahibi ako. Parang biglang nagbago yung moods. Kanina seryoso eh. Tapos nung pumasok si Carla, biglang gumanda eh. No? Parang naging medyo may pakulit eh. Try natin. Basta good luck sa future, tas good luck sa future tulos. Good luck sa ganyan baga may eskwela na kita. Good luck sa tuyang kabus, tapos pirmi lang kitang dawang may mga kanya-kanya kitang pagsubok na pinag-aagihan, laban lang. Padayon lang. Laban Yan. lang, oo. Tsaka, Laban sila lang. Kuya Rab, di naman kita pababayaan. Oo. Tsaka sorry sa atin nakakaintindi na yung Bicol. Kahit ako hindi ko nakakaintindi ng Bicol, naiintindihan ko naman eh. Kahit hindi ko alam yung words, pero naiintindihan ko naman. Basta ito lang. Salamat. Ingat. Good luck sa sa next journey natin sa next na school year. Ay! Panibagong na naman struggle at mag na tayo, yung ibang magka-college, Oo. magsi-senior high. Siyempre yung kung ano man yung mga pagsubok na pagdadaanan natin, pray lang tayo at andyan naman yung kalinga para Yes, sumuporta sa atin true. at lahat ng lahat Kuya ng Bal, san- kailangan natin. Kuya Bal, shout out. I-pray lang natin kay God. Yun lang. Ako din po, ganun. Ganun lang din, sa mga pinagdadaanan natin sa mga bashers. Ayan, Diba? Ang ganda ng sinabi ni dito, bashers talaga yung pinatungkulan niya. Okay to, this is a good advice, Stay strong lang. Tapos, stay humble din. Palagi Yes, na. so, Tapos, kung may mga problema, kay God din ang lagi. yun. Mga tawag mo. Hindi lang palagi. Message ko lang po, wag masyadong ma-pressure sa school works po baga, tas Si Eden, nagaganda na ako sa kanya, guys. Nagaganda siya. Nagaganda na ako sa kanya. Meron siya dating sa camera. Gusto ko siya. yan, may mga magka-college na rin, and sa senior high, sila Dara. Tapos, lang po, stay healthy. Tapos, Yun. always pray lang kay God if Bait na bata rin, na pressure man or may problema man tayo. Tapos, nandyan rin naman po si Kuya Rab, mga kalingap, para sumuporta po sa atin. Yun lang po. Wala pa akong ibang masasabi kundi congrats sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, kasi may natapos na naman ulit tayo. Sobrang sarap baga sa pakiramdam is yung may natapos. Si Melka, parang Chinese Parang Chinese-Japanese. Ang ganda ng mata niya, Tsaka matalino, matalino siya. Tapos ka na, may success ka na naman na naabot. So, yung mga Talinong achievements bata. na ganito is napakasarap sa feelings na, yes, nakaabot na ako dito. Sunod naman, panibago na naman. So, Oo. yun lang. Wala akong ibang sasabihin Smart. kundi magsuportahan na lang tayong bawat isa. Yun. Hanggang sa mabot natin yung Tama yun. pangarap natin. At syempre, Smart siya magsalita, lalo na sa mga magka-college dyan, ito yung pinaka-challenging na part bilang estudyante. Yun. Yung college ka na. Kasi dito mo mahuhulma yung sarili mo, dito mo mahuhulma Yes. yung sarili mo kung saan ka talaga, kung ano Tama. ka talaga, and kung ano talaga yung skills mo. Kaya, True, keep going lang. Ano man Keep yung mga going, bashers, ano yes. man yung mga True. bad side or mga kung ano mga sinasabi ng mga tao sa Oo, yung mga negative comments, tama yun, huwag pansinin. Baya mo sila mamatay sa inggit, nak ng patay.
Walang ambag yung mga mga bashers. Nakmapateng, tuloy natin. Huwag na natin pansinin kasi unang-una hindi naman nila tayo kilala. Tayo Tama. na kilala sa sarili natin at sa isa't isa. Kaya yun lang. Ako, pinapansin ko yung basher ko eh. Ang sinasabi ko lang, mga papangit nyo. Ganun lang ako guys. Kaya ako sa inyo, yung mga basher ko, umiiyak eh. Nawa palagi si Lord ay gabayan tayong lahat ang sa Yun, maabot amen, natin yung no? pangarap natin and masuklihan natin yung mga pagod and tulong ng mga taong nagmamahal sa atin. Kaya Agree. yun lang. Tama, agree Sa ako atin. doon. So, ayan, i-invite ko si Pastor ER para mag-lead ng isang, Oh. anong tawag dyan, Pas? Sharing, ayan, live. Gusto ni Kuya Rab, Okay ito parang sharing. Okay, pakinggan natin parang Thanksgiving kwentuhan lang muna tayo, no? So, normally pag meron kaming Bible study, nagtatanong kami ng isang bagay na pinagpapasalamat mo nitong nakaraan. So, Okay. kung tatanungin ka, ano yung pwede mong isang bagay na ipagpasalamat sa Diyos recently lang na nangyari sa life mo? Kung pwede isa o dalawa, ano yan? Tingnan natin yung mga sagot nila guys. Reviewin natin. Ay, excited na ako rito. Tayo, taas ko nga, mag-uunahan. Yan ang maganda eh, pag mag-uunahan. Ano ang isang bagay na pwede may pagpasalamat kay Lord? Kung may pwede nga pagpasalamat, ano yung isa? Ano Si Carla. Sige, pakinggan na si Carla. po, yung napabahayan na kami ng Galing. Gusto ko yung sagot niya. Number 1, yun. Ano yun po, yung walang nagkasakit sa pamilya ko. Yun. Ganda. Opo, ngayong taon. Kasi Okay dati na. po is halos buwan-buwan, parati na lang po may sakit yung mga kapatid ko. Ganon. Yun po yung gustong-gusto ko talagang ipasalamat kay Lord. Okay. Parati. Yun po. Thank you. Ba't pa kayo? Galing. Gusto ko yung sagot ni ni Carla. Talagang yung guys, malaking bagay, wala ka lang sakit, tapos nagkaroon ka pa ng pabahay at early age at sa tulong at awa ng Panginoon. Siyempre, sa pamamagitan ng Kalingap, 'di ba? Ni Kalingap Rob at Kuya Bal Santos Matubang, anak ng pateng. Tuloy natin. Sunod. Yun nga po, yung natulungan po kami ni Kuya Rab. Kasi po kung wala po talaga si Kuya Rab, wala po talaga kami. Yes, totoo. Nung natulungan po kami, naginhawa po yung buhay namin. Tapos, Sana mapanood to ng mga yung mga kritiko ni ni Kalingap Rob. Sana mapakinggan to, guys. No? Tingnan nyo guys sana mapakinggan, ang ganda ng mga sinasabi nila. yung mga gusto pong pagkain, nakakain namin dahil po kay Oh, Kuya di ba? Rab. Oh. Siyempre po Sana sa all. Di ba guys? Yung mga pagkain di nila nakakain na nila. Siguro sa atin yun, wala lang yun kasi nakakain nagagawa natin, pero sa mga batang ito, no, na mahihirap, sa kanila guys, big deal yun. 'Di ba? May mga pamilya nga buong isang taon di sila nakakain ng karne, puro gulay lang. Minsan nakakaumay yun, pero wala, mahirap kayo, no? Kailan mo tiisin. Kaya sa akin talaga malaking bagay yun, yung sinasabi niya rito na nagpapasalamat siya kay Kalingap Rob at nakakain siya ng mga pagkain na hindi nila nakakain, no? Ang galing, no? Tuloy natin. yung mga gusto po naming bili, nabibili po namin. Tapos, yan po, malakas po si Mama. Yun, Kasi number po, 1, no? Na anuhan niya na po yung yung sakit niya kasi po nabibili ko na po yung gamot dahil po yung Kahit na po bata kasi nito? wala po kami kahit sa gamot ni Mama wala po talaga akong mabili kasi po wala pong Maganda rin pala supportan to si Rose Ann, no? Nakakatuwa, pera. Halos po kahit po asukal wala po talaga, puro kami po Grabe. pangutang. Tas Kahit asukal, wala. Naranasan namin yung guys. Sobra, minsan asukal, wala talaga. Tapos mangungutang ka sa tindahan. Pag utang mo sa tindahan, sisigawan ka pa. Ikaw na naman! Opo, kasi ganito po eh. Pero babayaran naman po namin pagdating ng sahod ng tatay ko. Sige, lista mo. Ang daming nun guys, litanya. Pag nangungutang kami sa tindahan, ang hirap nun. saktong-sakto po nagdating po sila Kuya Rab. Ayun po. Kaya laking pasasalamat ko po sa Panginoon. Tas kay Kuya Amen, Rab oh. dumating po sa Ganda yun. natulungan kami at Amen. ngayon po okay na. Naginhawa na po yung Amen. buhay namin. Nakaka-TikTok pa kayo. Oo, ngayon. Salamat. Ngayon nakaka-TikTok. Di ba? Wala yung bagay yun. Sinusunod. Isang bagay na pwede mong pagpasalamat kay Lord ito nakaraan. Wait. Talagang seryoso si Dara Burls,
Iwamoto ng Kalingap. Ay, ganda. Ano po? Ano yun din po yung pagpabahay. Yung Bahay. sobrang okay. thank you po talaga kasi thank you po kay Lord kasi yung ano po. Yung bahay po namin sobrang liit tapos kaming dalawa lang talaga ni Bea. Oo, naalala ko pa yung yung bahay nila ang liit tapos yung yung pinaka-lock ng pintuan parang tali lang ata, malala. Ganun, napanood ko yun guys, sanari ako ata yun eh. Yun, tas kulang-kulang, hindi ako po nakakapag pasok sa school noon dati. Kulang-kulang, ah. Ngayon, sobrang ginhawa na namin kasi na po namin na kukuha na namin po yung namin Grabe, yung no? sa pag-grocery, sa mga gastusin sa bahay, tapos yun, Mga sa pag-allowance. pangailangan. Yun po, thank you kay Kuya Rab at kay Lord kasi dumating po yung bagay na yun sa amin. Yun lang po. Yay! Alright. Ano po, sa akin po, unang-una sa lahat, yung nakilala po kami ng Kalingap at nakagraduate na po kami ng Ganda ni Yung high school. parang mas lalong gumaganda lalo si Diwata. Si Joy Diwata. Hindi yung Diwata na yung nagluluto ng fried chicken Dapat ang pinapasikat talaga si Kalinga Prab. Diba? Pero to guys ang ganda ni Joy. Ang ganda na sa kanya, lalong gumaganda. school at magka-college na. Yun po yung pinaka Sana sobrang all. thankful po ako kasi ayun po nakilala po kami ni Kuya Rab at dahil po kila Kuya Rab Sana all. nakagraduate po ako ng college ng high school at magka-college na po. Thank po dahil kila Kuya Rab. Alright. Ginhawa po yung namin. Parang tema, ginhawa. Oo. Yun lang po. Tama, yung maginhawaan ka lang, dapat natin pagpasalamat sa Panginoon yun. Iba yan guys alam niyo guys, may kilala ko, tuwing umihi, masakit. Meron naman, di niya makain yung gusto niyang kainin kasi meron siyang allergy. Diba? Tayo, kahit mahirap tayo, wala lang tayong sakit, maginhawa ang buhay natin, kasama yan sa dapat ipagpasalamat. Agree ako doon kay Joy Diwata. Tuloy natin. Nice, amazing. Ako po yung unang Syempre, ang wifey ni Papa Eds. Ano yung pagpapasalamat ni Beyonce? Siyempre po si Lord palagi po nandyan. Si Ginagawa Lord. niyo po. Amen. Oo. Wala po nagkakasakit sa ko po sa pamilya. Yon, no? Wala nagkakasakit. Malaki yon. Tama yun. Agree ako doon. Kahit po, yung din po, yung pag-anak po ni Mama, safe po sila parehas. Oy, Mama po, tsaka nice. yung baby. Tapos, syempre din po sa Team Kalingap na nila Kuya Rab. Alright. Pababahayan na din po. Sobrang po nagpapasalamat Di ba? Tama yun. No? Pagkaaroon na din siyang bahay. kay Lord. Yeah. Galing. Ang pinapasalamat ko po namin yung nandyan pa po sila mama para sumuporta po sa akin and yung mga na-accomplish ko po na-accomplish ko at nakatapos din po ako ng high school kasi nandyan po sila Kuya Rob po. Tapos si Lord, syempre lagi pong gumagabay sa sa pag-aaral ko kahit na minsan ay nape-pressure na sa mga school works, nandyan pa rin po si Lord at So nape-pressure siya sa school. So normal naman to sa mga ganitong edad, no? kaya naman po. Tapos, syempre po, yung mga nandyan nasasandalan para pag pag may problema po. Yun po. Alam nyo guys, nafe-feel ko sa kanya talaga yung pressure, sabi niya. Kasi ako naranasan kayo nung nag-aaral ako ng college. No, syempre college lalo pag ikaw pa inaasahan na magulang mo na makakapagtapos. Naramdaman ko yun yung pressure na yun. Kaya sa mga magulang, no. Pero syempre, that's a normal. Minsan kailangan din natin ma-pressure para lalo tayong tumibay. Pero syempre, wag lang sobra. Lahat ng sobra masama. Di ba? Tuloy natin. Salamat, Eden. Maganda sinabi niya. Yung po ba? Parang ngayon, recently lang ba? Yeah, Or lifetime na? Kahit nung nakaraan, pwedeng... Si Sa Melka. akin po is ganun din. This 2023 po is parang isang... 24. 2023 and 2024 is napakagandang taon. From 2023 to 2024, ang currently, tuloy natin.
pumasok and papasok siguro Yes. para sa akin. Kasi dumaan ako sa maraming Pagsubok. pagsubok, lalo na bilang katulad ko po na merong ganong magulang is sobrang laking pasalamat ko kay Lord is sa kabila ng lahat ng yun is nagkaroon, hindi po nila kami pinabayaan. And, Amen. like, ginamit nila si Kuya Rab para maging instrument para Ay. sa amin po, para at least may ahon kami sa Amen. mga bagay na nagpapa-down sa akin sa buhay kasi bilang isang Ganda yan. anak, tas wala kang ganun. Nakikita mo yung mga gulang mo na ganun, napakahirap. Hirap. So, yung thankful Alam mo, Melka, na experience ko yan. Nung araw kami, nakikita ko yung magulang ko, walang pera kami. Tapos, ang trabaho ng magulang mo, construction worker. Tapos, inanay mo, di ba? Naglalako lang, nagpo-promote ng Avon. Nung araw, ng nanay ko, nag-Avon. Sa dami pa naming utang. Talaga minsan, makikita yung magulang mo, pagod na pagod pag-uwi. Di ba? Minsan matutulog na lang, talagang nakanganga pa. So, maawa ka sa magulang. Napakahirap, guys. Kaya noon, ang pinaka-panlabang ko talaga noon, at talagang sabi ko, pag nakikita ko yung magulang ko na mahirap, sabi ko, kailangan ko magtapos ng pag-aaral. Whatever happens, no? At awa ng Panginoon, no, na umayos naman yung buhay namin, no? Sa tulong at awa ng Panginoon. At sa kanila, yung nagawa ni Kalinga Prab, malaking bagay yung guys, no? fullness ko po kay Lord is sobrang umangapaw na. Lagi ko sa kanya pinapasalamat is yung dumating yung kalingap sa amin. Is dahil nung dumating po yung kalingap sa amin is hindi lang po kami yung natulungan. Yes, O yung so- church po namin is natulungan din. And yun ang pinakamasayang bagay para sa akin. Nakita ko na yung church namin is na-build. Dahil po sa tulong ng kalingap. Sa tulong nila, Kuya Rab. And syempre, So yun yung church nila. Tumulong din pala si Kalinga Prab. Pagtatayo, okay Siyempre, Alam dahil po kay Lord kasi ginamit niya po si Kuya Rab na instrument para sa Ayos yun, amin at sa mga taong natulungan din namin dahil sa Sobra, yun po ang pinaka-thankful ko sa kanya. And syempre din, minatapos na naman ako na achievement sa buhay. Napakasarap po sa Philippines. Oy, Papasok ganda, na naman sa bagong pagsubok, sa panibagong Yun! sa buhay. Yun po yung thank you kay Lord pala. Amen, Nice. Congratulations. Ang ganda mga sagot nila, guys, ha. Gusto ko yung mga sagot, ha. Perfecto. Tuloy na. Ang napansin ko nga hindi ko kayo nakilala kanina kaagad. Parang hindi lang blessing niya yung mga nangyari, ginhawa. Kumanda rin, no? Parang glow up no? Oo, nag-glow up. Totoo yan, guys, nag-glow up sobra. Glow up ba ang term sa ganyan? Glow up. Kumbaga parang dahil sa biyaya ni Lord at sa development. Ang bilis nga ng development actually. No. Tumaba rin nga, Pas. Agree ako dun, ha, kay Pastor, ha. Mabilis yung development nila. Totoo, guys. Karamihan sa kanila nag-glow up. As in, no? Tumaba. Saan ka may sa pinakatumaba? Yun! Wala namang usapang mataba. Medyo nakaka-hurt sa babae yan. Di ba, guys? Kasi may mga katrabaho ko, pag sinabi ko mataba, nagagalit. Lalo sa babae, sabi nila, yan ang word na huwag mong gagamitin sa babae, yung word na mataba. Dapat blessing yun pero parang parang sa kanila gusto magbawas. Salamat ng ganun. Wala. That's bad words sa mga, hindi naman bad words, pinagbabawal na salita sa mga babae. Kasi mga babae medyo yan conscious yun, conscious sa katawan. Ba ako? Lumusog. Very lumusog. Now, people are easily impressed kapag nakikita yung performance natin and strengths. Yes. Pero actually, mas nakaka-connect sa atin ang mga tao if nalalaman nila yung weakness natin. We can easily connect with other people, more people kapag vulnerable tayo. And that's why tingin ko marami nakaka-connect sa life niyo kasi nakita kong sino yung totoong kayo dati. Yes, Ngayon, true. kumustahin natin ang bawat isa. So, meron Ganda na sinabi niya, agree ako dun, guys. akong bagong cards naman ngayon, hindi katulad dati. Okay, so yung bagong cards natin, bibihira ko Para saan yung cards? Ano meron dyan? itong gamitin, pero para siyang emotion cards. Emotions card. Pipili ka lang ng 3 cards Tapos, na kung magiging honest ka, kung mag-enjoy tayo kapag honest kayo, yung 3 emotions na nararamdaman mo 3 emotions. itong nakaraang buwan. Kung may 4 na linggo, pipili ka lang dyan sa mga words na nandyan, tapos, sige nga, spread nyo dyan din. So, kalat nyo. So, dito natin. Tapos, pwede maghiraman ng cards. Ano yung mga dominating
feelings, emotions Oh. na naramdaman nyo uniquely na hindi alam ng marami, no? Tsaka wala naman nakakapanood sa atin eh. Wala naman sa atin Gusto ko itong malaman, no? Yung nagdo-dominate na behavior nila. Ano, okay ito ah. nakakapanood Basta ngayon. honest lang, honest. Yeah, kung honest kayo. Honest. And take your time sa pagsasalita para Tatlong emotions huwag kayong magmadali pag magsasalita. na medyo naramdam. Eh, dito may anxious, oh. Mukhang marami yan. Anxious. Diba? May guilty. Guilty. May Guilty. excited din, di ba? Guilty? Parang bagay kay Lolo yan, ah. Dahil saan? Guilty. Yan. So, pili kayo ng tatlong dominant or parang yun yung medyo naramdaman nyo na hindi nabalitaan ng marami. But you can be vulnerable Ano yan? to share. It's Ngayon, about tayo what? lang naman nagkukwentuhan. Si Carla, iniisip talaga niya maigi eh. Tapos ikwento niya lang. Si Roseanne, may napili na. Honest. O, sige, sino una habang nag-iisip yung iba? O si Melka na una, Melka. Yan na. Ayan. Ano ko pong excited. Okay. Excited. Nakaramdam Nandito siya si na Lolo? And I'm Si Lolo pa lang ano niya. Inspiration ba yan? amazed po. Amazed. And admiration. Kwento mo. Uy, Admiration, kanino yan? Kasi sino ba partner ni Melka? Ay, parang kay Lolo lahat yan. Ano po? Yung, kasi po yung excited is, Explain mo yun isa-isa kung bakit. yeah. kung bakit po excited is, this past, and this recently namang nangyari is parang, parang kakaiba para sa akin po na nangyari. kakaiba. So, feeling ko dahil yung blessings is binuksan ni Lord para sa amin. I'm so very excited pa din na, until now, God is always providing. Sabi nga po nila, tumaba ako. Tumaba daw ako. Tapos, Nagkalaman, pero hindi naman siya mataba, ano? Hindi siya mataba, nagkalaman, ayun. Yun yung tamang words, di ba? Nagkalaman. kaya sobrang excited ko palagi sa mga mangyayari pa. Mga more blessings pa pong darating sa buhay. Ayos. Kaya, lagi ko pong na-feel yung excitement sa buhay ko. And yung amaze po is, Pag kay Melka, gusto kaya ko po napili to kasi kasi sobra po akong na-amaze sa mga nangyari po. Ay, Na- talaga? Hindi po ako makapaniwala Alright. na nangyari to. Hindi po ako makapaniwala na napili ako na yun ang Kalingap. Hindi po ako makapaniwala na beneficiaries po ako ng Kalingap na. aksidente kayo. And hindi po ako mapaniwala na sisikat po kami ng ganun. Yun po yung pinaka-inano ko. And hindi rin ako Di ba guys, malaking bagay yun, yung pagsikat nila. Di ba? Kita nyo yun? makapaniwala na yung dating dating pangarap ko lang para sa church namin at sa ministry namin is Nangyari. ngayon parang Okay, nagkaroon ng nag-grow po because of Galing, Kuya Rab and syempre si Lord po na Ayos! ginawa siyang instrument. Ang bihira! Sunod is Malupet! Ang galing! Hindi na-admire ko siya rin. Sino ba yan? Ano ako kay Melka? Melka, sino yung admiration mo? Ay! Si napapasigaw eh. Si Carla eh. Ay! Si Lolo lang pala, naklampating. Pwede naman. Kasi, kasi nandyan yung mga tao na nakikita ko na sumusuporta sa akin. Na laging nandyan para sa akin. Yung mga loved ones ko. Siyempre yung family. Di ba si Lolo yan? Ba't nakatingin kay Lolo? Yung friends. And kaya po, kaya po admiration yung napili ko kasi alam ko lagi silang nariyan para sa akin. Hindi lang po para tumulong financially, siyempre po emotionally, sa mga situation, sa mga nangyayari. Kaya yun lang po. Ito lang po, tatlo. Palakpak. Yay! Salamat sa pag-share. So, ang ko pong Eden. discourage po. Sa Discourage. sunod po ay Ano yan? Grief. Sunod po ay love. Love. Oo. Medyo malungkot na po ako. Malungkot si Eden. Bakit siya malungkot? Ikaw lang yung malungkot na maganda pa rin. Ba't malungkot siya? Kasi po, yun sa discourage po, minsan po baga, yung may mga parang nangda-down po na may, May nandan-down sa kanya. Normal yan, di mawawala yan, Eden. Ako, yung naranasan ko dati, talagang sobrang down din kami.
Lalo na ako guys, lalo papasok sa school, no? Ay nako guys, sobra. Ay, Sige lang, labas mo lang. Mga nang down po na tao or ganun. Meron? meron, sa ganda mo yan, may nanda-down. Tulong mo sa akin, sasabunutan ko. Nangyaya mga yan ah. Sino na-down, ganda-ganda mo, di na-down ka. Huwag ka magpa-apekto sa mga yon. Ang sabihin mo na lang, at least maganda ako. Ganun mo sagutin yung mga ano, yung mga tao nang da-down sa'yo, yung pansinin. Mga walang ambag yung mga yan. Lalo na po yung pinaka-close ko po, baga. Close mo? Sino yan? Yun po, nawawalan po ako ng motivation na hindi ko po alam na paano. Tapos po naghalo-halo pa po dun sa grief po na nawala pa yung lola ko po. Kaya ka. Sobra to guys ah. Yung minsan po kahit po hindi masyadong Okay lang yan, kaya mo yan, iha. Kaya mo iha. Labas mo lang, sige. kahit po hindi masyadong malambing sa akin si lola. Ganun po. Nandito po ako ngayon kasi yun po kay lola po. Siya po ang pinaka nag-ano sa akin kung ano ako ngayon. Yun po. Tapos po, yung love po, yung mga nandiyan naman po para sumuporta lalo na kay God po. Yeah. Amen. Kahit po, ang daming pinagdadaanan. Alam ko naman po na may plano naman po siya kung bakit bakit ganito yung mga nangyayari or gano'n. Kahit po kay lola, para wala na pong maramdaman na sakit or ano man. Yun po. Kahit po paano na may pinagdadaanan po. Alam ko naman po na may plano si God and may magandang dadating na paparating sa akin kahit gano'n. Amen, oh. Salamat sa pag-share, salamat sa pagtiwala. Kaya mahalaga itong ginagawa natin kasi hindi ang emotions at ang buhay natin hindi siya palaging okay. May time hindi talaga okay. Tas kaya natin minsan itago yung totoong nararamdaman sa totoong nangyayari. And sana po kapag na-share sa inyo na may isang nahihirapan, yun yung opportunity natin to help. Di ba ang sabi niya siya ay discourage. And minsan pag down ka, wala eh. Parang hindi mo makita ang liwanag minsan. Ang kabaliktaran ng discourage, encourage. Ang meaning niya to pour in courage. Kasi pag discourage ka, kumaga parang nawawala yung confidence. And dito, hindi rin to madali po. Kasi ang grief, hindi siya yung instant pwedeng mawala eh. Yung lalo pag namatayan ka, yan, dyan papasok yan, mahirap yan. Minsan, it took years to heal. No? At dapat talaga, tama na sinabi ni Pastor, dapat yung nakapaligid especially. No? Pag may nakita tayo na didiscourage siya, yun yung time na dapat tayong tumulong. At the same time, lalo na yung pakikinig, napaka-importante niyan. Minsan, hindi lang pera ang kailangan ng tao. Yung makinig ka lang sa isang tao sa mga problema niya. And magbigay ka ng good advice. No? Good advice and practical advice. Malaking tulong yun. Diba? Especially sa emotions at mental ng isang tao. Yun. Hay. Tuloy natin. Minsan, dadaanan mo to ng lahat, days or months. Lahat tayo. Years. Lahat tayo makakadaan yan, guys. Kasi sa mundo, tandaan nyo, guys, grief, nandyan lang yan. Wiser Merzano. Kasi walang permanente sa mundo. Diba? Minsan, yung mahal natin sa buhay, ngayon malakas, di mo alam, bukas, makalawa, wala na pala. So, lahat madadaanan natin yan. So, kailangan mag-ready lang tayo. At dapat, tayo dyan, guys, malaki ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng bagay ay control natin. Di ba? Until ma-hit mo yung acceptance. May times hindi mo maiintindihan lahat. Pero ang maganda dun sa sinabi niya, meron kahit may ganito, meron siyang anchor sa life which is God. Yes, Hindi mo man ma-explain ngayon, pero meron kang pangahawakan. Maraming salamat, Eden, sa pag-share kasi hindi ko alam ngayon na pagdadaanan mo. But lalo namatayan pa ng lola. Mabigat yan, guys. Thank you. Baka makatulong ang kalingap at sila sa inyo.
Joy, huli nating kwentuhan 8 months ago. Chinek ko kanina. Yeah, parang yung video parang 8 months ago. Kumusta ka? Okay lang. Ganda niya, no? Joy, no? Feeling ko ay, judge, relieve at brave. Judge. Bakit judge? Anong problema dyan? Yeah, sige ko. Kasi po yung katulad ngayon sa social media tayo. Nitong mga nakaraan po marami pong nagbabash ganyan, nagjo. Yun na naman eh. Yung mga karamihan, lalo pag Pinoy. Hindi ko nila lahat guys, pero karamihan sa mga Pinoy judgmental nak ng pateng. Pansin ko lang yan guys, I don't know kung tama ako, no? Pero pansin ko parang karamihan sa mga ibang Pinoy judgmental, no? Anyway, tuloy natin to. Judge. Opo, sa amin po ganyan. Sa akin po nung sa mga hindi naman po maiwasan, hindi ko rin po alam kung kung kasalanan ko din o kasalanan nung babash kasi yun po, hindi ko naman po alam kung anong gagawin, kung paano hindi mabash kasi kahit tama naman po, mali pa rin sa nila, sa pananaw nila, ganyan. Kasi kahit anong gawin natin, alam niyo guys, kahit anong gawin natin, tama man o mali, kapag ayaw talaga ng tao sa'yo, ayaw talaga niyan. Marami masasabi. Pero tignan mo yung taong gustong-gusto ka. Kahit nagkakamali ka, tatahimik lang. Hindi nila titignan yon. Kasi mas titignan ng ibang tao na may gusto sa talaga sa'yo, yung mabuti mong ginagawa. Hindi yung kapangitan. Kapag ang isang tao lagi nakikita ang pagkakamali ng iba, tanga yun. Yun yung pananaw ko dito guys. Tuloy natin. Tuhan ka pa din. Ng mga ganun. Opo. Parang lahat naman po. Hindi ko pa alam kasi sa ganyan na kung bakit na kailangan pang mambash, pwede namang pag ganun, mga tao kasi nang babash kasi yung inggit. Kaya nang babash yung inggit lang. No, may mga bagay sila na meron kayo na wala sila. Kaya kayo pinupuna. Ganun lang yun. 'Di ba? Iba yun naman yung parang nagki-criticize ka in a positive way. O, 'di ba? Iba yun. Pero yung may kasama ng panlalait, meron ng body shaming, whatever it is, basta negative. Yun tatawag mong bashing yun. Tuloy natin. Nahihirapan ka lang o minsan talaga sobrang affected ka na mismo mapapaluha ka rin. Sobrang affected po. Siya? Kasi, Paano? Katulad po nitong nakaraan kasi po, syempre nung napunta po kami sa Kalingap, sobrang lumusog, ganyan. Oo, gumanda talaga, nag-glow up, di ba? Hindi lang lumusog, gumanda ang mga balat, di ba? Tapos ang dami pong nagsasabi na nagtaba niyan. Kaya syempre babae po, naapektuhan po kami kaya minsan nagda-diet na. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Pagdating talaga sa babae, masyadong yung big deal sa babae. Hindi dahil maarte sila guys Hindi dahil lalo na yun sa mga new generation ngayon. Yung mga Gen Z. Yan, hindi mo sila pwede sabihin na mataba. Hindi dahil maarte sila guys. Talagang yan. Sa iba, parang wala lang yan. Pero sa kanila, medyo nakaka-hurt. Kaya hindi mo pwede sabihin na mataba. Ako, minsan sinasabi ko, ay, nagkakalaman ka na. Kasi pag sinabi mataba, nakaka-hurt yun. Pero yung po baga, ngayon nga po nag 1 meal a day na ako. Hindi na ako pinipilit kong hindi. Grabe, yun yung epekto sa inyo, no? Kaya sobrang, pero minsan sinasabi ko, ano naman kung mataba ka. Nakita na. At least mataba ka, maganda ka pa rin. Lagi sasabihin, at least maganda ako. Di ba? Yun yung epekto ng Kalingap sa amin na in a good way naman. Kahit na tumaba. Negative ba? At least maganda ka, di ba? Dapat isipin pag mataba. Meron po kasing okay. may nagsasabi na na tumaba ka na iba yung pagkaka-deliver.
Pagkaka-deliver ganon. Ang ano sa amin, Negative. ganun. Negative. Negative Pero yun. meron pong maganda naman po yung sa amin. Nagigets ko kasi guys, totoo po yan, lalo sa mga new generation. Talagang sila, ganyan na sila ngayon pag sila yung mataba. So negative yan sa kanila. Pero ako dyan, di ko tinitignan yan as parang na-arte sila, no? Hindi ko ginajudge na ganun. Kasi ganun talaga yung generation ngayon. Siyempre, pag mataba, that's a negative aspect o negative perspective, di ba? Tuloy natin. Yeah, salamat. Sunod yung really. Mahirap yung feeling na nadja-judge siya. Oo. Kasi Mahirap. hindi mo naman nire-request na i-judge ka, di ba? Sunod po ay Sunod. relieve po kasi Ipakita mo, relieve yan, relieve. Okay na. kasi po nga po yun, yung naka-graduate na po ng senior high. Ay. Sobrang relieve na po na kasi kung wala po yung Kalingap, hindi po namin alam kung Tapos siya. makaka-graduate po talaga kami. Tama. Tapos nung sa next po na pagka high school, hindi po namin sure kung makaka-college kami. Pero ngayon po na meron na po kami pag-asa. Nagkaroon po kami ng pag-asa na makapag-college at ma-pursue po yung yung course na gusto namin, yung namin, at hopefully makagraduate at matulungan po yung mga magulang Kumbaga, namin. less na yung takot mo sa future na. Opo. Oo. Tapos yung mababalik na namin yung yung pagod ng magulang namin. Wow. Ganon. At sa mga sa Kalingap, natulungan po nila kami. Ayos. Pangatlo. Ay brave. Brave. Yes. Kasi yun po, yung kahit na judge po kami, na discourage kami, ako, yung pa rin po ako, pa rin ako, laban pa rin ako. Palaban. Oo, laban lang, oo. Nagpapa-affect naman po, pero bumabangon pa rin kahit Madapaman, bumabangon. kahit na sa gabi hindi mo matutulog ka na, iniisip mo pa yun. Pag sa umaga, go pa din, slay pa din. Ang ganda na word niya, slay pa rin. Slay that, slay lang girl. Diba? Slay lang ng slay, di ba? Laban lang. Never give up. Opo. Yun lang po. Salamat. Si Carla na. Ano po? Scared, Scared. bored, Bored. grateful. Nahin ko na muna po yung scared. Ano po? Saan natatakot si Carla, baby ganda. Ay, baby girl. Baby Carla, ano ba yan? Baby Carla. Natatakot po ako na baka po mahulog ako sa iya dyan. Joke lang po. Ano daw, mahulog saan? Ulitin nga natin. Grabe yun, ha? Ulitin natin. Bored. Grateful. Nahin ko na muna po yung scared. Ano po? Natatakot po ako na baka po mahulog ako sa iya dyan. Joke lang po. Ano po? Ano po, scared. Natatakot po ako na Joker ka, Carla. Grabe ka. Hindi po. Natatakot po ako na mawara sila mama. Ayun. Ito po ang termo kong iniisip na Joker talaga to si Carla, no? Anak ng pateng. Gulat mo ako doon, Carla. Grabe ka. Tuloy natin. basta Bakit mo naisip mo? ano po ay Naiyak? tamad tamad po ako sa dahil po Bakit sila mawawala kung tamad ka? dahil po sila mama po ang buhay ko, parang araw po kayo to. Basta, pero may Love na love talaga niya yung parents niya, no? Grabe. ang kinatatakot ko na iniisip ko na paano na pag mayo na sila mama, kapag wala na sila mama, parang yung mga pangarap ko is yung mga pangarap ko na gusto kong maabot sa kanila is para po talaga sa kanila. Galing. Yun po yung kinatatakot ko talaga na kapag nawala sila, paano ko pa po maipapatuloy, paano ko pa po ipapatuloy yung pangarap Pangarap para sa kanila. kung wala na po yung mga magulang. Yun po yung kinatatakot ko talaga sa Bilis-bilisan lahat. mo na. Sunod po is, bored. So, dito talagang buhay talaga niya yung family niya. Pero, kung ako kay Carla, advice ko sa kanya, huwag niya masyadong isipin yung
Kasi worry yan eh. Ang worry kasi guys, sabi sa Biblia, wag tayong masyadong mag-worry. No, hayaan mo yung worry na yan. Kasi yung worry na yan minsan guys, nakakaano yan, depressing minsan. Yung nag-worry ka, paano pag ganito, paano ito yung ganito, ganyan. So, hindi siya nakakatulong. So, ako nakikita kay Carla, kasi parang doon siya umaasa sa parents niya. No, sa parents lang siya nakasandal, lahat sila. Paano, bagay, may isip mo. Pero, syempre, dapat isipin natin palagi, yung manalangin tayo na samahan ng Panginoon ng ating mga magulang. No, at wag tayong mag-worry. No, at nakikita ko talaga sa kanya, talagang mahal, siya, napaka-lovable na anak sa kanyang mga magulang. No wonder na nakita ko last time, pinagtanggol talaga siya ng nanay niya. At mahal na mahal niya talaga si Carla, no, yung kanilang anak. Tuloy natin. Bilis mo na. Sunod po is, board. Ayun po. Board! board. Pero lang po akong nakakurong sa kwarto, tapos ngayon po akong mapagsabihan yung problema, tsaka si Ate Rose ang po is mandisi, may po akong mapasyahan yung problema. Yan. Tsaka ininalas na po, grateful po ako na nag-abot siya sa buhay ko. Magaling. Po. Napaka-kubidyana rin na ito. Galing pumasok eh. Grateful po ako na Half-ment ata yan grateful po ako kasi kila Kuya Rab sa mga taong nag-abot po niyan sa buhay sa mga blessings po na natatanggap mo niyan. Tapos, yun po, sa buong team Kalinga po talaga. Ito lang po. Salamat sa pag-share. Ay, may happy po. Happy. Wow! Ba't happy? Nag-love ka na, Rose Ann? Di mo sure. Happy po ang heart ko. Yung heart? Oh. May inspirasyon na ata to. Tingnan natin. Hindi ko alam yun Happy po kasi po di na po ako nag-iisip ng ng tulad ng dati na saan kami makakuha ng pera. Yun! Ng pagkain namin. So, nagustuhan ko to kasi hindi na siya nag-worry. Di ba? Dati iniisip niya kung saan siya kukuha. Ngayon, di niya na iniisip. So, nawala na yung worry sa kanya. Kaya love. So, natuwa ko dito sa kanya. Ito yung maganda. Tuloy natin. Kasi nung mga time na po yung walang-wala kami, puro kami utang. Tapos ngayon po, less overtake na po kasi po. Ayan! Natutulungan na po kami ni Kuya Rab, nabibigyan na po kami ng pera sa araw-araw, nababudget namin po. Hindi na po ako nag-iisip ng Galing, di ba? kung ano-ano po. Kasi po, nung wala po talaga, di ko po talaga alam kung saan po ako kukuha. Tapos naawa din po kay mama kasi solo-solo lang po siya, solo parent po. Tapos ngayon po, laking pasasalamat ko po kasi po sobrang blessed ko po na natulungan po kami ng Kalinga. Kaya sobrang happy po ako. Tapos, excited po. Kasi po, makakapag-aral po kami ng mga K-Angels. Kasi po, kung hindi po sa Kalingap, hindi po ako makakapag-aral. Hindi po ako makakapag-college. Kung hindi po ako natulungan, nagtatrabaho po ako ngayon sa Manila po para po mabuhay lang kami ni Mama, para maitagawid ko si Mama. Galing. Pero po nung natagpuan po kami ni Kuya Rab, yun po, na natulungan po kami, naginhawa po yung buhay namin, makakapag-aral po ako ng college po. Kaya sobrang thankful po din ako. Lalo Life-changing talaga ginawa ni Kalinga Prab, sa buhay ng mga batang to. na po sa Panginoon. Tapos, scared po. Bakit? Parehas po kami ni Carla. Siyempre po, solo parent lang po si Mama. Paano na po kung mawala si Mama? Paano na po ako? Paano na po ako? Lagi ko po yung iniisip kasi po, lalo na po ngayon mag-aaral po ako sa diet. May sakit naman po si Mama. Hindi ko pa Mababa din pala emotions nito ni Rose Ann. alam kung anong gagawin ko kasi wala po siyang kasama sa bahay. High blood po yun, may sakit. Nagdadalawa po nga ako. Ano pong gagawin ko kasi wala po siyang kasama. Sulo-sulo lang siya sa bahay. Pag maalis nga po ako, sinasabihan ako, iiwan mo na naman ako. Pero, tapos sabi ko, sila Kuya Rab lang naman yung kasama ko.
Kaso nga po, ayaw niya po kasing ayaw niya pong lagi akong umaalis kasi po, di ba, solo-solo lang siya. Pero wala po akong Nakakaawa. magagawin, mag-aaral naman po ako ngayon. Natatakot po kasi ako kasi hindi ko naman po inangad na mangyari yun, pero ano po talaga, masakit po talaga pag di ko din po na-experience na may papa eh. Kaya si mama lang po talaga yung nakasama. Hindi niya na-experience na magkaroon ng tatay. Ang kawawa din pala to si Rosa, no? Ang hirap din ng buhay niya. Oo, mula nang isilang ako kasi hindi ko naman po nakilala si papa. Si mama po yung nagtaguyod sa akin simula nung bata ako. Kaya po, di ko po alam kung kakayanin ko kung mawala si mama. Kasi po, siya lang po yung nakasama ko. Siya lang po yung buhay ko. Siya lang po yung kayamanan ko na. My God. Alam mo, kung anak ko to, talagang masaya-masaya ako. Kasi yung, alam mo, mahal naman niya talaga yung magulang niya, no? Sarap na magkaroon ng ganitong anak, guys, no? Talagang minamahal niya yung magulang niya, sobra. Wala ka nang hahanapin sa mundo. Magkaroon ka lang ng mabuting anak katulad ni Rosan. Tuwa ko sa kanya, guys. Ganda ng mga sinabi niya. Kung wala po si mama, paano na po ako? Yun po. Sorry, guys. Salamat po sa pag-share. Yung kanina yung sinabi ni Rosan, kasi kanina na-post na natin, no? Sabi niya kasi, same daw sila ni Carla na parang single parent. So, alam naman natin na nandun yung magulang ni Carla, di ba? Yung magulang ni Carla, na yung tatay. Yung pala, alam ko, di ko na matandaan ko sa kung nalaman. Pero pagkakaalam ko, yung tatay ni Carla, may sakit din pala siya. So, ang lumalabas, talagang ang pinaka maaasahan talaga sa family nila, di yung maasahan, talagang capable na lang, able, talaga yung nanay ni Carla. Kaya pala love na love niya yung nanay niya. Kasi kung yung doon kasi kung ikaw din anak, guys, mag-worry ka din naman talaga. Paano kung kayo lang talaga nag-aasahan tapos yung nag-iisa lang yung magulang mo, parang si Rose Ann, 'di ba? So yung sinabi niya dati nag-overthink siya, ngayon malaking bagay yun nandito si Kalinga Prab. Pero hindi mo maiiwasan kasi mag-overthink, guys. Dahil syempre kayo lang talaga, sino ang asahan mo? Sometimes it happens talaga lalo sa mga taong nasa depressed area, yung mga mahihirap. So, normal talaga na mag-overthink ka minsan. Saan ka ba kukuha ng paano ka uutang? So, malaking bagay, no? So, anyway, tuloy na natin to, guys. Natutuwa lang ako sa mga sagot nila. Real life, no? Salamat. Palakpak, guys. Sabi ko nakatangis. Yung bagay na shinare ni ni Carla at saka ni Rose Ann, hindi natin control talaga kung kailan. Yung takot na yun. Actually, hindi gusto ni Lord na mamuhay tayo sa takot. So, ang pwede natin gawin is yung mga moments na meron kayo, make the most of it talaga. May last nga kami na Bible study, although parang joke siya nung una, ang sabi ni Ian, mag-I love you ka na hanggat parang pwede pa o kaya mo pa. Sa atin, wag natin sasayangin yun. Yung time na meron ka ngayon to love, to care, to be with your family members, gawin po natin. Kasi yun lang yung bagay na kontrolado, may yung moment na ito. Itong tayong magkakasama. Pero yung bukas, wala talaga tayo dun control. So, pwede mong ipagpa sa Diyos yun. At magtiwala tayo sa Kanya sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Totoo naman yung sinabi ni Pastor. Kasi hindi naman, ang totoo nun talaga, guys, yung time, may sinasabi nila yung time management. Actually, di natin na-manage yung time eh. Yung kinabukasan, di rin natin na-manage yan. Di ba? Yung future. No? Yung current, di rin natin na-manage. Pero, yung current, yung nangyayari ngayon, kasalukuyan, hindi man natin siya na-manage. No? Pero, dapat grab natin opportunity na pagkasama natin, mahal natin sa buhay, spend talaga natin yung time natin sa kanila. No, kasi hindi mo talaga masasabi. Ngayon, yung sinasabi ni Pastor, dapat talaga wag tayo mag-isip, no, na mawawala. Lahat kasi tayo mawawala, guys. Ang Diyos ang bumubuhay at pumapatay. No, kaya minsan may mga bagay na hindi natin control. Pero paano natin magagawa na hindi mangyari yung mga ganung bagay, no?
Syempre, depende na lang kung kalooban ng Panginoon. Syempre, kalooban ng Panginoon ang masusunod palagi, no? Siya ang may control ng buhay natin, kung kailan tayo kukunin, kailan tayo pahihiramin. So, Diyos pa rin. Pero kaya malaking bagay talaga yung pananampalataya sa Panginoon at syempre yung panalangin. Yan lang talaga yung masasabi ko na isa sa mga bagay na magagawa natin. Yung manalangin at magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. Kasi yung magagawa lang natin, magtitiwala tayo sa magagawa natin, hindi natin kaya yun, guys. Hindi natin makokontrol yun. Kaya ako, noon, kahit nung hirap na hirap ka din kami, hindi ako nag-iisip. Ang iniisip ko na lang, kung iniisip ko yung current, yung kasalukuyan. No? Kailangan ko maging mabuting anak, mag-aral, magtapos. Ang dalangin ko palagi sa Panginoon noon, bigyan ng lakas at buhay ang aking mga magulang. Diba? So, tuloy-tuloy lang. Huwag tayong mag-worry, huwag tayong mag-overthink, hindi nakakatulong yan. No? Papasok sa isip mo yan. Pero, the best defense talaga is keep on praying. At the same time, no, magpapasalamat tayo, mananalangin tayo ng buong puso. With faith, with pananampalataya. Diba? Dara naman. How are you, Dara? At syempre guys, gagawa pa rin tayo. Baka mamaya, hindi, mananalangin lang ako, hindi man tayo kikilos. So, baliwala din. Kailangan kumilos pa rin tayo. Okay? Happy po. Happy? Maganda. Siyempre po, sobrang saya ko po kasi nakilala ko po ang Team Kalingap. Siyempre Alright. po, sobrang saya ko kasi may bahay na ako, yung pinapangarap kong bahay. Nandito na. Tapos, magpapatuloy na po ako sa pag-aaral araw-araw na din. Nang dati po, kahit mga 3 araw po ako nakakapasok. Yun. 3 araw? Sobrang, thank you pa ako kasi sobrang happy ako kasi nakakapag-aral na ako ng isang, ng 5 days. Ganun. Tapos, Galing. masaya na kasi comfortable na ako sa bahay kasi nandiyan na si Papa. Oh. Yung po, happy po. Tapos po, sad. Siyempre po, sad po ako kasi, Bakit? sad po ako kasi, sobrang namimiss ko na po si, sobrang namimiss ko na po si Mama. Kasi may bahay naman po, pero, thank you po ako kasi may bahay po, pero wala po si Mama. Kasi po, si Mama din po kasi, sobrang pangarap din po ni Mama na magkabahay, sariling bahay, tapos magkakasama kami sa isang bahay. Tapos, si Papa naman po, nalulungkot din po ako kasi sobrang payat niya po. Ayoko pong magkasakit si Papa. Kasi po, sobrang trauma na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Tulad po ng kay Mama. Trauma? Na-trauma siya, no? Tama, no? Hindi niyo po na nakayanan na ilaban yung sarili niya kasi si Mama po may sakit po sa puso si Mama kasi kaya doon po dahil po yung kay sa panganay kong kuya. Yun, miss ko na po si Mama tapos si Kuya. Yung kuya ko po yun po ang pinakamabait kong kuya tapos madiskarte. Tapos, Yun lang po, sad. Ayoko po babae naman. Malawak to eh. Ito din po, scarred. Yeah. Yun din po, takot din po akong mawala si Papa. Kasi, yun din po yung sabi nila Ate Rosan, tapos na Ate Carla na, paano po kami mga kapatid namin kung wala po si Papa. Kasi, ang nandiyan na lang pong parents namin, si Papa po. Tapos, po, dahil po kay Papa, nagpapakatatag po ako. ayos. Dahil po kay Papa, sobrang nagsikap ako sa pag-aaral. Yun po, gusto ko pong makapagtapos para matulungan po si Papa. Yun lang po. Thank you. Thank you sa pag-share. Ayos. Hindi pa Lungkotin ng buhay ni Dara Bells, ano? nagsisimula iyakan. At si wifey ni Papa Eds. Guilty. 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 Kasi Bakit? Anong ginawa mo, Baby Bianzi? may isang bagay pa ko na nagawa ko. Ha? Hindi ko alam nila tapos What? hindi pa ako nagpapaalam kila Mama. Sobra po ako nagilitigan sa kasalanan ko kasi ang alam ko talaga nila
Formal po ako na ano yung nag-inom po ako nasa bahay. Tapos hindi po ako yung paano-ano. Yung mic daw. Mic. Ay. Na guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Mag-uulit siya. Tapos ano po, disappoint po. Disappointed? Why? Nakaka-disappoint po kasi yun nga po, ang alam po talaga nila mama na yung pag nagpapadait po ako, ano po na nasa ano lang po ako, nasa boarding nila Ate Joy. Tapos Oy. may hindi po ako na ipaalam kila mama na Okay. Ano yun? Ano naman ako dito? Kay Beyonce, ano yung hindi niya napagpaalam dito? Tingnan natin. yun po. Ano yun? Ano, humingi po ako ng sorry kila mama kasi ano. Pero nalaman na po nila yun. Yung tungkol po doon. Ano kaya yun? Hindi ko mag-gets kasi nagpunta doon siya dun sa boarding house, ano? Tapos, ang paalam niya pupunta sila ng boarding house. Pero hindi lang naman pala nagpunta lang siya, may ginawa pa siyang iba. Kaya nagigilty si wifey. Tuloy natin. Baka gusto mo ibulong. Oo nga, bulong ano yun? Yun ba yung yung nag-date kayo ni Papa Eds? Yun ba yung guys, di ba? Naalala niyo ba yun? Yung nanood sila ng concert? Di ba? Tapos nagmanood na sila ng concert. Syempre, di na sila umuwi. Doon siya natulog kala Joy. Nabanggit niya yun, naalala ko eh. Yun ba yun? Mahirap yun ha. Mahirap yung feeling. Sabi ni Rob, ako alam ko yun. Feeling ko baka yun nag-concert. Di ba? Na may guilt eh. Diba parang kinakain ka Bakit ni Beyonce, oh. Yung mukha niya, guys, tingnan niyo yung mukha ni Beyonce. Yung mukha niya talaga nagigilty, oh. Ayan, oh. Pero ang ganda na klapating, oh. Uy, shoutout sa lahat ng mga Beyonce dyan, ha. Mga Team Edsy, grabe, oh. Yung mukha ni, talagang, siya, oh. Gigilty talaga. Ang ganda niya, no. Naklapating, ah. Natin, guys. Lalabas, pas, no? Baka gusto mo ilabas. Kasi nalaman na doon ng nanay niya, eh. Baka dahil yun doon, doon sa vlog ni Kuya Bal. Nasinghot si Melka. Nakaka-disappoint po kasi Yeah. sa inaba po ng mga 15 years po na lagi lang po talaga ako nasa bahay. Bahay lang talaga siya. Simula po nung nakilala po ako ng Kalingap, naging na po ako. Naging ano ka na? Feeling ko yun talaga eh. Kasi sabi niya, tingnan niyo guys ewan ko kung ibubulong niya rito. Ang feeling ko dito, sinasabi niya rito, yung umalis sila ni Edo, nanood siya ng concert. Kasi nga taong bahay siya, hindi siya umaalis ng bahay for 15 years. Di ba? So nagigets ko baka yun. Hula ko lang naman guys. Baka mali po ako Pasaway ka ba? Medyo naging pasaway po. Yung totoo, naging pasaway po tayo ako kila mama. Tapos yun, nag-sorry man po ako kila mama. Tapos, nakaka-amaze na po kasi so dun po sa mga ginawa ko pong yun, napatawad pa din po nila ako na Inamin mo. opo, inamin ko po talaga. Sinabi ko po yung kila mama kasi yung nga po ako, nagigilty po. Nakonsensya siya. Nakaka-amaze po kasi sa dun po mga ginawa ko kahit na mali po. Na pinatawad pa din po nila ako, hinanga pa din po nila ako na mabait daw po akong anak, yan. Oo. Po. Saka alam nyo guys, ito, comment ko lang dito. Normal to kasi, ako sa akin, nangyayari naman kahit kaninong kabataan yan. May mga nangyari sa buhay natin. Minsan hindi talaga natin pinagpaalam sa mga magulang natin. Kasi hindi para dahil masamang tao tayo, hindi po. Siguro dahil minsan bilang kabataan din, no, dumating ako sa ganyang edad. Siyempre gusto mo rin talaga maranasan yung mga ganyan. Siyempre pag pinaalam mo minsan sa magulang mo, hindi ka papayagan. So minsan dahil gusto mo mag-enjoy, manood ng concert, for example, no, kasama mo si Papa Eds.
Ano? Sample lang to guys, baka i-bash nyo ako, no? Sample lang. Minsan, talaga, nagsisinungaling tayo sa mga magulang natin. Kahit ako guys, tumatakas ako sa mga magulang ko. Kasi alam ko hindi ako papayagan. At, ang hirap din naman na sa loob ka lang ng bahay. Syempre, naghahanap ka din ng, alam mo, something na adventure, mag-enjoy ka. Normal yan eh. No? Pero siguro, at least dito inamin ni Beyonce, talagang sa kanya, talagang big deal yun. Pero sa akin, naman napapatawad. Hindi naman ganun kagrabe. Siguro talagang nakapunta lang siya ng concert kasama si Edun. Kaya lumabas sila ng gabing-gabi. For example lang to guys So sa akin hindi yung big deal. Pero syempre bilang pa rin, mali pa rin kasi pagsinungaling sa magulang niya. Iba pa rin yung nagpapaalam ka. No, kasi minsan natatakot tayo bilang kabataan, ay baka hindi tayo payagan ng magulang natin kasi nga ganito, lalo pag babae ka, hindi ka talaga papayagan. Lalo babae ka, gabing-gabi pa, di ba? Pero sa akin, ngayon kasi normal na yan sa mga kabataan, pupunta ng concert, minsan magkakape sa labas, yung gano'n naman, di naman grabe naman na kasalanan yun, di ba? Di ba? Tuloy natin guys. Saka natutuwa ko kay Beyonce, talaga masasabi ko mabait na bata to. Kasi simple lang yung guys, na-guilt siya, nagkaroon siya ng guilty, di ba? Simple lang yung ginawa niya guys, Hindi lang siya nakapagpaalam, di ba? Mabait na bata talaga. Mukhang makakurious ang buong mundo. Alam mo ba yun kay Kalinga Prab? Feeling ko yun eh. Feeling ko talaga yung sinabi niya dun kay Kuya Bal na nanood sila ng concert nanood sila ng concert ni Papa Eds. Tapos sabi niya, sabi ni Kalinga, tapos hindi ko lang maalala pero parang ang sabi niya doon, umuwi siya kay Kala Joy sa boarding house. Hindi ko lang maalala kung anong part yun, pero narinig ko yun eh. So, feeling ko yun. Di ba? Kasi sabi niya, pupunta lang siya doon dapat kala Joy, pero meron pa lang siya ibang ginawa. At binanggit niya nga yan doon sa kay Kuya Bal ata yun, na short film, na na nanonood nga sila ng concert. Na hindi pala alam na magulang. Yun din, nalaman na magulang dahil siguro napakinggan dun sa vlog. Diba? Pero sa akin, mali yung guys, malit na bagay na papatawad naman yun. Tuloy natin. Kasi kabataan yan guys normal lang naman, gusto rin niya manood ng concert, diba? Ano ka pa? May share ka ba? Yun na po. Mahalaga na, yun pala, ang gusto kong i-share sa inyo is yung fears, yung emotions na meron Takot, kayo, oh. mahalaga yung may community. Pero guys hindi ko ini-encourage na hindi kayo magpaalam sa magulang, magpaalam pa rin po tayo. Kasi minsan delikado pag hindi papaalam. Pero syempre, hindi natin may iwasan. Minsan may mga case, may mga adventure tayo sa buhay. Minsan matigas ang ulo natin. Normal yan guys sa kabataan. Pero syempre sa mga magulang, lawakan natin yung unawan para sa mga anak natin. Huwag na sila papagalitan ng todo-todo. Pero kasi may magulang talagang matindi yung kung magalit sa anak, nag-enjoy tulad nun, nanood lang ng concert o kaya lumabas. Yung iba, nagagalit, binubugbog yung anak. Ako, disagree ako doon. Pero yung magulang ni Beyonce, niyakap pa siya. Ang sabi, mabait kang anak. Totoo yun guys, hindi big deal yun. No? Pero syempre, sabi ko nga inulit ko po, mga kabataan, magpaalam kayo sa mga magulang. Okay? At tuloy natin to guys. Mahalaga yung may tinatawag nilang safe space, safe community, na hindi kayo judged or matutulungan kayo. So sa akin, pag nawalan ka ng isang mahal mo sa buhay, mahirap talaga yun. Totoo isang yun. bagay yun na sinasabi nyo nakakatakot, diba? Paano pag nangyari talaga? Pero nakakatuwa kapag ikaw na kay Lord, may mga bagay na advance niya na alam na niya ang mangyayari at hindi mo kailangan matakot sa future. Plus may blessing naman siya sa inyo sa ngayon. Hindi lang kayo ngayon may Team Kalingap na nakadiscover, may para kayong pamilyang natagpuan. Mas maraming ate, mas maraming kuya, mas maraming tito, tita, at mga supporters and viewers. Although kasama doon yung bashers, di ba? Oo. Pero sometimes yung bashers or yung nare-receive Nakakatulong yan. ng negative, parang it makes you stronger din eh. Di ba? Sa una, parang bakit ito nangyayari? Hindi ko to gusto. Hindi ko kontrolado ang emosyon ng mga tao. And then, mapapansin mo, lumalakas ka din pag alam mo kung sino ka. Ang maganda sa sinabi naman ni Viancy, mahirap yun na yung pag-amin. Hindi ko nga alam kung kaya natin gawin lahat yun eh. Pero totoo yan guys, yung pag-amen sa maling ginawa mo. Mabigat yun, mahirap yun. Totoo naman yan guys. At lahat naman tayo guys, nakapagsisinungaling. Sabi sa Biblia, bawat tao sinungaling. Nakasulat po yan.
Pero ibig sabihin kasi, it's a normal thing. Minsan nakakapagsinungaling tayo, hindi tayo dahil masamang tao tayo. Nakakapagsinungaling tayo, minsan ayaw natin makasakit ng kapwa. Di ba? Minsan gusto mo sabihin, ay, ang pangit na ito. Kaya hindi mo nasasabihin eh. Kasi baka ma-hurt siya. Di ba? Ganun lang yun, guys. May mga ganong example. Pero sabi ko nga, isa normal, pero syempre, iba pa rin yung nagsasabi tayo at inaamin natin yung pagkakamali. Mas masarap sa pakiramdam ang umaamin ng pagkakamali. At kaysa itago. Sabi nga nila, ang kayamanan ang itinatago. Pero yung masamang ginawa, hindi yan tinatago. Dapat yan, inilalabas. Ibinubunyag mo. At lahat naman tayo nagkakamali. Di ba? Tuloy natin to. Pag may guilt ka, disappointment, yung pag-amin ay steps to healing siya. Yes, oo. Actually, yung Mahil ka, pag-amin na yung oo. makakahinga ka. Totoo yan. Tapos, ang nakatakot minsan, pag may mali kang ginawa, itatago mo. So, pag Mali yan, tinatago oo. mo, parang kinakain ka nun. Tapos, hindi mo alam na pag umamin ka naman pala, mahal ka pa rin ng mga tao na totoong mahal. Saka ano po, Totoo yan. Hindi mo alam. Mabait naman pala. Hindi naman sila magagalit. Di ba? Ano naman yan, guys? hindi naman po sobrang ano po, basta yung hindi naman po sobrang, ano po, yung Sobrang lala. Opo, nung, Oo. nung nagawa ko po, kaya Hindi ko naman iniisip na wala. Huwag kang mag-alala, alam na namin, Beyonce, na lumabas kayo ni Papa Eds at nanood kayo ng concert, tapos ginabi na kayo at natulog ka dun sa boarding house nila Joy. Kaya yung mga Team Edsy, talagang solid supporters na nanonood na lahat ng vlog. Alam mo na kung ano yung nangyari. Ako, feeling ko lang guys, baka iba siya ko, pero opinion ko lang ito. Hindi ko sinasabing, totoo nga yung sinasabi ko. Pero ako, as a reactor, pag ako nag-analyze, yun na yun. Sabi nga nila, huli pero di kulong. At yung ginawa naman ni Beyonce, hindi naman mabigat na kasalanan yun. That's a part of being a teenager. Siyempre, gusto mag-enjoy eh. yun po. Nakaka-curious nga Kaya eh. mo pang i-open na kaya mo. Opo, gusto ko po talagang isabi po sa kanila kasi lagi po talaga akong open po kila mama. Ganda yan. Kasi ano po, sila lang man po talaga yung ano dapat natin pagkatiwalaan. Yes, amen. Magulang talaga dapat pagkatiwalaan, hindi ibang tao. Yung, yung mama na magulang lang po talaga. Yes. Sinabi ko po talaga. Laging pamilya. Sa Kiti dulo, Beyonce. laging Lagi pamilya. po talaga. At Ang totoong pagmamala sa ano lang po talaga ang magulang. Yes. yes. Tsaka sa Siyempre sa makikilala mong future husband mo. No, sa magulang, ibang pagmamahal sa magulang. Pero yung kay Papa Eds, ibang pagmamahal yun. Grabe na ito. Ay, shout sa lahat ng mga Team Edsy meet mo one day. Okay. So, Kinikilig si Joy. Si Joy may alam to eh. May alam to sa nangyari. Feeling ko alam niya yun sa nangyari. Kasi syempre, doon natulog si Beyonce eh. So may alam si Joy. Ayaw magaling eh, di ba? Diyan kayo magaling. So sa akin, pahalagahan nyo kung anong meron tayo ngayon. Si Lord, yung blessings, and yung moments na meron talaga. Yon. Life is short. Life is limited. Exactly. And ang prayer ko, ma-discover niyo pa kung sino talaga yung gusto ni Lord kayo maging. Yung purpose ng life niyo, yung identity na meron dapat kayo. Sometimes, nasi-shape tayo ng environment, sinasabi ng ibang tao, or past experiences, pero hindi pa ikaw yun. Yung ikaw talaga na nilikha ni Lord, na gusto niyang maging, yun yung dapat ma-discover niyo. Kung may last question nga ako sana eh, ito bang last few months, may mga bago ba kayong na-discover sa sarili niyo na dati hindi niyo na-discover dati? Na meron? Magandang tanong Magandang Meron tanong. bang ganun? Maganda yung tanong In this last few months, may Gusto ko yung na-discover tanong. ka with yourself. Maganda. Na hindi mo naman alam dati na meron ka pala nun. Sino gusto mauna? Okay, Ano po, pagiging dapat po maging mature pa po sa mga yung mga ginagawa po na tapos isipin po kung ano po yung kung
dapat ba o hindi. Ay. Yung mga ganun po. Maturity, Opo, no? maturity po. Yun po. Tsaka nagsasalita ka na ngayon, di ba? Oo, nag-matured na siya. Oh. Nagsasalita na daw. Sinasabi. Sino ba po? May mga bago na discover sa sarili na hindi nyo dati nakita sa sarili niyo. Parang ako po. Yeah. Ay, Kasi dati po, ganun ni Carla. Ano? sobra po baga akong mahiyain. Tapos, Ah. ano po, parati lang po ako, parang feeling ko gusto ko lang parating magtago. Tapos ngayon po, parang Talaga pala naharap ko mahiyain na, ka nun. opo. O, kasi naalala ko yung niri ako yung Jomcar. Mahilig siya tumago dun sa kwarto. Eh. Pag nahihiya siya, pabos siya dun sa kwarto. Ngayon, madaldal na si Carla. Ang pinakamatin dito, Joker pa. Naharap ko na talaga na, parang gusto ko na po parating yung paulit-ulit na ginagawa. Halimbawa po yung sa pagsasalita, pagka po, Okay. mas parang i-improve ko pa. Yes. Okay. Yun po yung na-discover ko sa sarili ko na. The way to overcome fear, Opo. walang ibang paraan kundi to face the fear. Yes. And then yung small wins. Yung nahihiya ako, hindi ako pakinggan ng tao, tapos nagsalita ka, pinapakinggan ka naman ng tao. So nagbabago yung belief and yung kumpiyansa sa sarili. Tama, Marami agree. pa kayo madidiscover eh. Parang nasa age kayo ngayon na magugulat ka sa mga... Sino ba? Mga may bago na discover sa self. Saka kahit ako, lagi ko iniisip, continuous talaga yung learning. Kahit sabi mo tanda ka na, continuous pa yung learning mo. Every day, you learn new things. No? Ganun palagi, guys. Saka always stay humble. No? Ano po? Yung ano po, pinaka ano ko po ay pwede pa pala akong maging better sa ganito. Yes. Yung mga ganyan, yung mga na-accomplish dati. Yun. Kinakaya naman yung mga di ko nakakaya dati. Yun sa mga ganun, yung kahit walang tulong ay kaya ko pala to. Kaya ko pala Ayos. ng ganito. Kaya ko pala maging better. Yung mga ganun. Yeah. Sa mga ginagawa ko, yung sa magulang ko din, kaya ko palang minsan mga bato yung kalamama, minsan nasasagot ko din po sila, minsan ganun, minsan po ay hindi na lang pala ako para di kami mag-away, ganito, ganyan. Yun lang. Okay, salamat. Ano pa bang hahabol? Mga bago na discover sa self ito nakaraan. Ako po is parang, right now is I am more brave and stronger Brave. than Brave. my past. Kasi dati is parang hindi ko kayang i-handle yung mga gantong problema. Siguro Okay, dahil po sa bata pa ako. And dun sa mga problema na yun is, yun po yung nagpalakas sa akin. Okay. Yung mga problems, struggles, and even the blessings. Yun po yung mga bagay na nagbigay sa akin ng ngayon para maging Strong. mas strong pa ako. Para Okay. yung mga pagsubok, kahit Ayos. man, mga blessings yan. Kasi kahit po binibless ka ni Lord is may pagsubok po, di ba? Yeah. Oo, kailangan mo talaga. Continuous kasi yan yung mga pagsubok. Para ang pag-aaroon ng pagsubok, lalo kang tumitibay. No? Iba nagtatanong, sir, bakit lagi may kahirapan? Yung kahirapan naman ang nagtuturo sa atin kung paano maging magtiyaga. O, diba? So, habang nagiging matyaga ka, lalo kang tumitibay. Kaya minsan, kailangan talaga yung pagsubok at yung kahirapan sa buhay. Hindi pa pwedeng lagi tayong maginhawa sa buhay. No, kung maginhawa, sana wala nang dumadating na bagyo, di ba? Ba't laging meron tayong, kasi ang bagyo, o yung mga pagsubok na yan, by stages yan, meron yung panahon, sabi nga nila, may panahon ng bagyo, may panahon ng tag-araw, di ba? Pero after that, ng mga pagsubok, nawawala yun, nagbabago yun ng kasiyahan. So, talagang, ang buhay ng tao, napaka-cycle. Minsan, malungkot, minsan masaya, iiyak ka, mas tatawa ka. Talagang continuous po yan, no? Pero, ang pinaka-the best talaga is yung nananatili tayo. We stay fight, no? We stay fighting whatever it is, no? So, ganun po. May unos man o wala, laban lang. Tuloy lang. Di ba? And, syempre, mabuhay tayo ng simple. No? Simple. Alam mo, masarap mabuhay ng simple. Kasi pag nabuhay ka simple, mas madali ang buhay. Kasi may iba, masyadong pinapatay ang sarili sa maraming mga bagay. Gusto ganito,
gusto ganyan, di ba? Kaya maraming tao nalulubog sa utang. No? Hindi masama ang utang, kaya lang iba nalulubog sa utang kasi sa luho. No? Hindi naman natin kailangan pero tinitake natin, then later on, problema na tayo. So, minsan tayo din ang may kasalanan. Hindi dahil, kasi pagsubok ng Panginoon, hindi. Minsan, tamad ka sa trabaho, aalisin ka sa trabaho. Hindi, sabi mo, hindi pagsubok yun. Ikaw mismo gumawa ng kasalanan o nung pagkakamali na yun. Hindi yung pagsubok. Diba? Wala rin, nang babae ka, nasira pamilya mo, sabi mo, pagsubok. Hindi pagsubok yun. Ikaw ang gumawa ng kalokohan mo eh. Binigyan ka na ng asawa, gusto mo ba maghanap pa ng iba? Ayan, problema ka tuloy. Ganoon lang yun, guys. Yun, hindi pagsubok yun. Pero yung mga pagsubok na kahit anong sikap mo, kahit anong ginawa mo, mahirap ka pa rin. Di ba? Ba't nangyari ganito? Nag-abroad, binenta talaga yung mga kalabaw, yung bahay, binenta niya, makapag-abroad lang. Pagdating sa abroad, binubugbog. Oh, di ba? Wala rin naipon sa abroad. Yun, pagsubok talaga yun. Kasi hindi mo naman ginusto yun eh. Ginawa mo naman yung the best mo, pero bakit dumating yung ganung unos? Yun, masasabi kong pagsubok yun. Di ba? Hindi tulad ng iba, pumunta ng abroad, nag-asawa ng iba. Di ba? Sumakit ang ulo ng problema. O yun, di pagsubok yun. Kasalanan niya yun. Pinasok niya yung ganung bagay, di ba? Kahit po binabless ka ni Lord is may pagsubok po, di ba? Kahit binabless ka, kahit pagyamanin ka or paghirapin ka, lagi pong may pagsubok sa mga bagay na yun. So is nakita ko po sa sarili ko, right now kaya ko pong i-handle. Like, nakita niyo naman po yung mga pinakita ko is puro masasayang bagay yung nararamdaman ko. Kasi yun po talaga yun is, kasi kaya ko naman po sa sarili ko lang na kung paano ko iaan yung problem ko, kung ano nangyayari sa akin. Kasi alam ko na wala naman taong makakaintindi sa akin sa part na yan. Kasi unang-una hindi naman nila nararanasan. Ang ginagawa ko po kasi is, I am praying lang. Yes. Although, yung ginagawa ko po is me and God. So, nag-uusap po kami for that part na sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko dito? Kasi, yung kung may tao man po akong sasabihin sa mga ganitong part is, hindi ko po alam kung ano naman ang kaya nilang ibigay na suggestions, opinion. So, right now is, parang si Lord yung nagbigay sa akin ng mga bagay na ito para more strong ako and brave sa mga bagay na dumarating at darating pa po. Okay ah. Yung ano ko po ngayon, yung hindi mo na dapat pinipilit yung hindi na pwede kasi po wala. Kasi po kung pipilitin mo pa po wala. Tama, huwag mo pilitin. Pag hindi kaya, okay lang, di ba? Intay ka na ng another chance. Minsan ganun eh. Huwag natin pilitin. Ano po talagang mangyayari. Hindi na po umaayos. Dapat po lagi ka pong maging mature sa isang bagay. Kung hindi na talaga pwede. Kasi po ikaw lang po yung mahihirapan eh. Tama. Galing ah. Tapos, Abay, tama ka dyan. Rosan, ganda na nga si advice mo dun ah. Discovery yan. das ano po, lagi ka lang pong mag-pray kay God na ano. Pray lang. Na hindi mo kailangan mag-adjust para sa iba, para magustuhan ka. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung makakakilala sa sarili mo. Ikaw yung Tama. Ikaw yung at lang po. ikaw yung magpapatunay ng buong mong kwento, hindi sila. Kasi nanonood lang sila eh. Yung mga hindi nila alam yung nangyayari sa buhay mo, hindi nila alam yung sitwasyon mo ngayon. Kaya po, wag mong ipilit kung hindi talaga pwedeng yung wag ka pong mag-adjust sa isang bagay. Ano kaya yun? Wag ka pong mag-adjust sa isang bagay na hindi naman talaga mangyayari. Kasi ikaw lang yung mahihirapan sa dulo. May group hug, group hug. ikaw yung mahihirapan sa dulo. Kaya lagi ka lang dapat strong. Hayaan mo yung mga bashing na nagbabasya sa'yo kasi hindi naman siya makakatulong eh. Tsaka mga walang ambag sa buhay mo. Biro mo yun ang babasya, walang ambag sa buhay mo. Papansinin mo. Diba? Pero ang pansinin natin yung mga taong may ambag sa buhay natin. Katulad ng mga magulang natin, mga kapatid natin, at mga kaibigan natin. Sila ang pakinggan natin. Pero mga basya, naku po, tapon nyo sa basura ng mga pagbumukha ng mga yan. Tapon nyo sa basura. Napatay. Yun lang. Bakit kasi kayo binabash, no? Natural na po yung nasa social media po. Oo, normal lang yan. Normal lang yan, Tsaka dapat wag ka maging balat sibuyas.
Gagabi na Ano pati. po, ano lang, yung kung patatagin ba po yung sarili. Patatagin na Yun. Kasi po ano yung dati po kung ano lang, simple lang po yun. Tapos ngayon po sobrang naano ko na po, na-apply ko na po sa sarili ko na magpakatatag ka lang sa sarili mo kasi ikaw lang naman yung Yes, ikaw lang so- naman yung ano sa sarili mo, yung parang kaahon sa ano ko ba yung sabi? Ano? Yun lang po ata. Wala na po. Oh, last. May last pa ba? Okay. Ay, ito pala, may mic pala ako. So, nag-enjoy ba kayo doon sa kwentuhan na inabot na tayo ng gabi? Ginabi na. 2 is better than 1. Yun yung isa na naalala ka ba nagsasalita kayo? May mga kulang na relationship sa atin. Yung iba hindi kumpleto ang pamilya, hindi marami ang kapatid. Pero nandun ang rason kung tingin ko bakit tayo nagkakilala. Oh. Huwag natin tong sayangin. Kung may pwede kayong ipuno sa kulang ng bawat isa, ipuno natin. 3 things na pwede kong iwan bilang pastor, syempre. May nagtanong kay Jesus anong pinakamahalagang commandment sa Bible na may nagtanong sa kanya, anong pinakamahalaga? At ang sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos, ang buong puso, buong isip, buong katawan, buong lakas. So, in short, yung tatlo lang na iwan ko sa inyo, love God, love people, and then love one another. And I think, pag yun yung ginawa natin, yung nanonood sa inyo, or yung mga bagay na nagiging problema nyo, I feel na pag nagkakumustahan ulit tayo, pag may pagkakataon, makikita ko nag-grow talaga yung bawat isa. If we will grow our love for God, for one another, and for others, I think yun din yung magandang makita na example. Hindi lang kayo pinapanood influencer din kayo. At yung influence nyo, pwede maging ilaw din sa ibang tao. Yung development, yung progress na meron kayo sa iba, na nakikita ng iba, pwede maging inspiration para sila rin magbago o gustuhin kung ano ang meron kayo. Ano po? At mahalaga ang relationship kay Lord. Yun yung pinaka-importante. Mas makilala nyo si Jesus sa life nyo at yun, pwede nyo yung talagang pwede mangyari. At sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Actually, yung pag-uusapan sana natin ay, ang sabi ko sa inyo nun, ang pangako ko sa inyo, puso sessions, di ba? Yung mga issues ng life. May mga babanggitin ako sa inyong topics, baka gusto nyo. Yung una, pinag-usapan natin months ago, feeling kulang. Yung mga bagay na kulang sa buhay. Meron naman, sino nga ba ako? Discovering identity and self. It hurts, you know. May galit, may pain, how to move on. Kung may grief, mahalaga rin yan. Galit ako sa'yo, buti pa siya. No one cares, no one loves me. Diba? I want to, but I can't. I think I'm in love. Baka ito pinakamataas na views pag Sino kaya ang in love dyan? ito pinag-usapan. And then fresh start, reboot, at marami pang iba. Bully ako, binubully ako, parang gano'n. At you are who you are for a reason. So, maraming pwedeng pag-usapan at excited kami sa development nyo. Maraming salamat na kayo rin ay parang bukas ang buhay sa Kalingap, sa mga viewers, kila Kuya Rabat, na natutuwa ako talaga pag nakikita ko kayo. At yun lang para sa akin. Pwede ko ba kayo ipag-pray? Sure. Let's pray. Anyway guys, no, at sana nag-enjoy kayo, no, medyo pinuto na natin, no. At maganda sinabi ni Pastor doon, no, naalala ko tuloy sa verse na sa Marcos chapter 12 verse 30, sabi doon, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. No, maganda yung verse na i-share niya doon. No, mababasa yan sa Marcos 12 verse chapter 12 verse 30. At kasi alam nyo guys kung bakit pinapaibig ng Panginoon, pinapaibig tayo ng buong puso sa Diyos, kasi hindi natin control ang lahat ng bagay. Maging buhay natin, no, hindi natin control. Pero ang Diyos, tandaan nyo palagi guys, ang Diyos ang bumubuhay at pumapatay sa tao. No, kung kalooban niya na tayo ay ipagpahingahin, kunin ang buhay natin, wala tayong magagawa doon. Kailangan be ready lang tayo at same time guys, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Dahil may mga bagay tayo hindi natin control. No? Hindi natin control kasi sabi nila time management, di natin na ma-manage po ang time, di natin na ma-manage. Walang nakaka-manage sa time. No? Kaya sabi ko sa inyo,
sa mga magulang natin, hindi natin makokontrol yun, no? Pero magagawa natin na umiling sa Panginoon, na samahan tayo at bigyan ng lakas ang ating mahal sa buhay. At ako, nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos. Siyempre, ginamit niya si Kuya Bal, Kalingap Rob, Ate Edna, at buong Team Kalingap na talaga marami silang binago na buhay. Life-changing, no? Lalo sa mga babaeng ito, sa Kalingap Angels, no? Sa Rochelle, na bago din nilang buhay ng Kalingap, nakilala sila sa social media, at parte ng basher talaga ang social media. At sana magpaatibay sila, at natutuwa ako sa kanila dahil mas nakilala ko tong Kalingap Angels. So sana po kung may nasabi po o mali, patawarin niyo po ako, encourage niyo po ako in a right way, in a right manner, no? At natutuwa naman po ako, at abangan niyo po ulit yung ating video reaction for part 2 nitong napakagandang ano ba to guys? Parang pag-uusap nila, usap lang, no? Pero napakaganda. Anyway guys, this Merzano again, nasamahan nyo dito guys sa aking next video reaction, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Okay, nasa na yung natin. Bayay napapainda. Yeah, yeah. Kalingap, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Philip, Brother Paas, Engineer Agol, Kalingap Edo, Kalingap Ian, Super Mac at Andoy, Kalingap Bobby, Kuya Brooks, Kalingap David, Mr. J, Team Kalingap, Tuloy mo lang, Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay